So magandang araw mga kabayan. So ngayon i-discuss natin, i-share ko lang po sa inyo yung napag-usapan namin kahapon ng isa kong kaibigan no dating kasamahan sa abroad at nag-chat nga sa akin dahil nalaman niya na ako ay nagtatrabaho sa isang real estate developer dito sa Pilipinas. At sabi niya mayroon daw silang planong bilhin or may nag-approach sa kanya ng isang ahente ng lupa at sabi yung binebenta nilang property na lupa is murang-mura at ang sabi pa kung sino daw sa kanila ang mauna kasi may iba pang potential buyer na nagkaka-interest doon sa lupang yon. At nag-chat nga itong kaibigan ko, kung nanonood ka ngayon pare, yun nga, ang sabi ko nga, hindi applicable sa bentahan o sa bilihan ng lupa yung katagang paunahan na lang pagdating sa sales, ano? Ano yan? Pag nagbebenta ng sasakyan o ano na paunahan na lang, ay hindi po. Dito po papasok yung tinatawag nating due diligence. Kung mura yung ano ba ang unang gagawin mo kung ikaw ay may pag-aalinlangan at nagtataka ka bakit mura ang bentahan sa lupa na gusto mong bilhin? Unang-una, alamin mo of course yung presyo, yung value ng lupa doon sa particular area na yun para ma-authenticate, ma-verify kung totoo ba na mura ang benta. Baka naman ang halaga, ang value, ang bentahan ng lupa doon is 20 pesos per square meter. Tapos ang benta niya is 30 pesos per square meter. Tapos sinabi niyang mura kasi 30 lang. While in fact, ang halaga, ang value lang pala sa area na yun kasi interior lot or madami pang factor bakit naging 20 pesos per square meter, lugi ka pa, nataasan pa ng 10 pesos per square meter. So unang-una, i-verify mo kung magkano yung current value ng property na yon. Accessible naman po online kung wala kang access para hindi ka napupunta sa assessor para i-check yung tax deck kung magkano ang assessed value. Hindi ka na wala kang oras para gumawa ka ng market yung research, pupunta ka sa mismong area para itanong yung mga kapitbahayan kung magkano ba yung bentahan sa area na yon. Mayroon naman tayong online access sa BIR website, yung zonal value. So ang gagawin po ninyo mga kabayan, kung may nakaka-relate man at parehas ng sitwasyon dito sa kaibigan natin, gusto nyong ma-verify yung value ng bentahan ng lupa sa isang area, kung magkano yung kalakaran doon, pwede po nating i-base sa zonal value. At accessible po ito online. Yung information na to is accessible via BIR website. Punta lang po kayo sa BIR website, zonal value, i-check nyo kung saang RD, RDO ang nakakasakop doon, kung anong barangay, kung yung lote by interior or marapit sa kalsada, nakalagay po doon sa Excel form, doon sa zonal value sa website na yun, makikita po nyo yung halaga doon per square meter. Doon nyo na po ibabangga o i-compare doon sa sinasabi ng ahente na presyo. At kung talagang halimbawa, ang zonal value is 500 per square meter at ang sabi ni ahente is 100 per square meter lang, well, tama si ahente na talaga nga pong mura na yung 100 per square meter. Ano? Pero madami pa pong factor na dapat nyo i-consider at doon po papasok yung tinatawag nating due diligence. Kapag sa amin, sa developer's perspective, medyo sabi ko, mas malalim yung ginagawa namin due diligence at iba po. Mayroon kaming mga political due diligence. Halimbawa, dito sa bentahan, bago namin i-acquire yung lupa, i-compare natin dito sa kaibigan natin, ang isang kinukonsider po ng mga developers is yung topographic survey ng isang particular na lupa na nibilhin namin. Topographic survey, yun po yung kung ano yung level ng terrain, kung ito ba ay mataas, mababa, may cliff, may bangin, yung mga ganon. Kasi kung mura yung benta ng lupa, halimbawa, may na-develop kaming isang subdivision, mura nung pag-acquire namin ng property. Pero yung topographic naman, medyo na-miss yung engineering team namin kasi mababa siya. Mas gumastos pa kami sa panambak. Halimbawa, 10 hectares yung dinevelop namin. Murang-mura nga yung lupa. Pero pagdating ng baha, binabaha naman. So, malaki po yung ginastos ng company para tambakan yun. Kasi nga yung topographic namin, hindi napaghandaan ng company. So ganun, so balik tayo dun sa ni kabayan, na mura yung benta sa kanya. Well, of course, gawan mo ng basic due diligence kabayan. Pag sa mga iba naman na nakaka-relate na same situation, basic due diligence lang para ma-confirm nyo, ma-verify nyo, para paging panatag yung loob nyo bago kayo pumasok sa isang transaction, bago kayo mag-execute ng deed of sale, magtataka kayo bakit mura. Halimbawa, na-check nyo na sa zonal value at talagang mura nga, i-check nyo, hindi ba nakasangla ang titulo or
Anong uri ng titulo ito? May titulo ba ito? Buhay pa ba yung may-ari? Kasi mura nga yung benta nyo, mapapamura naman kayo later on sa paglilipat ng titulo kasi ang daming hassle. Halimbawa, patay na yung may-ari ng lupa, nakapangalan sa titulo, tapos yung mga tagapagmana, kulang-kulang or kompleto man pero hindi nagkakasundo, isa sa mga tagapagmana is hindi sumasang-ayon, so doon pa lang magkakaroon na kayo ng problema sa pagpapalipat ng titulo. O halimbawa, mura ang benta, isa pang dahilan, nakasangla pala. Halimbawa, hindi ibibigay ni seller yung kopya ng titulo, which is may mga ganun naman, hindi nagbibigay ng kopya ng titulo. Pwede nyo kunin yung title number lang, then punta kayo sa RD, kumuha kayo ng certified true copy of TCT or certified true copy of OCT, original certificate of title or transfer certificate of title. Then titingnan nyo po kung may mga nakatatak na annotation o encumbrances sa likod o second page. Usually second page or third page, depende kung ilang pages po yung titulo. Doon po nakalagay kung ito ba ay nakasangla. Doon po naka-annotate kung nakasangla sa mga financing institution gaya ng bangko at iniregister nila yung mortgage. Nakatatak po doon sa titulo mismo. At marami pa pong ibang dahilan bakit mura ang benta. So wag po kayong magpapaniwala doon sa sinasabi na yung kasi dati rin akong nag-aahente bago ako pumasok sa isang real estate developer. Galing na rin pa ako sa pag-aahente. Mayroon kasing mga, sad to say, may mga ibang ahente na ang purpose lang talaga is makakuha ng commission. Hindi na yung mission, pero commission na yung priority nila. Basta makabenta lang. So murang-mura nga, pero yung title naman, halimbawa yung titulo, dapat makita nyo. Ano ba ito? Alienable or disposable ba to? Ano bang ibig sabihin ng alienable or disposable? Ito po ay makikita nyo naman sa DENR, mabiverify nyo. Ibig sabihin kung pwede bang ilipat, pwedeng gamitin, pwedeng ibenta yung property, kung mapapatituluhan nyo ba. Murang-mura nga, yun pala timberland yun or forest land. Of course, medyo magsasayang lang po kayo ng pera, kabayan. Napakahalaga po yung tinatawag natin ditong due diligence. So ano pa ba yung mga dahilan kung bakit naging mura yung bentahan? Madami po, napakadami. Kung panuorin nyo, i-browse nyo po yung mga other videos ko dito. Mayroon po akong in-upload dito na video about pag-conduct ng due diligence, kahit yung mga basic due diligence man lang. Kaya pero sa case ni kabayan dito na may nagsasabi sa kanyang i-grab mo na to, murang-mura, paunahan na lang, huwag po. Ang may papayo ko po, sa lahat po ng aking mga nanonood, aking mga subscriber at sa maging mga subscriber pa, hindi po applicable sa bentahan ng lupa yung paunahan na lang. Napakahalaga po ang due diligence, pag-conduct ng due diligence. Kahit basic due diligence lang po. Napakahalaga na makita nyo yung titulo, yung kopya, hawak ba ng seller yung titulo. Baka naman hindi nga rehistrado sa RD yung mortgage, baka naman nakasangla, may inutangan siyang private individual, tapos na pagkasunduan nila na ibigay muna dun sa inutangan na private individual yung titulo as a guarantee security or tinatawag natin collateral. May mga ganong nangyayari. Kaya dapat, napakahalaga na makita nyo yung titulo para magawan natin ng due diligence. Kung wala naman siyang titulo, baka naman murang-mura kasi wala pang titulo. Baka naman rights lang yung hawak niya, kabayan. Baka naman CLOA. At sa usaping CLOA, mayroon din akong video dito kung safe bang bumili ng CLOA title. So yung mga ganun, kabayan, ang daming factors dapat mong i-consider at dapat mong i-review bago ka bumili. O kung hindi ka kampante dun sa lupang bibilhin mo. Alam mo, yan, nagtataka ka bakit murang-mura. Yun po yung mga sinabi ko, check nyo muna yung presyo, yung pinakamabilis na paraan, kung accessible naman via online, via our website, yung zonal value, makikita naman doon. Pag nakita nyo murang-mura nga, then saka nyo gawan ng ibang due diligence, check nyo sa RD, kuha ka ng certified true copy, verify nyo yung kung anong klase ng titulo, i-check nyo kung nakasangla ba yan, kung buhay pa ba yung nakapangalan, yung may nakapangalan sa titulo, yung mga tipong ganon, kabayan. So napaka-importante po yun para hindi tayo magsisi sa bandang huli. At sa mga susunod kong video, sasagutin ko yung mga iba pang katanungan ng ating mga kabayan tungkol sa mga kinakaharap naman nilang issue sa lupa at sa mga tinitirhan nilang property. Yun lang po at magandang araw.